Kumusta mo bata? Ang ating pag-aaralan ngayon ay Araling Panlipunan 2, Quarter 3, Week 4. Ang ating paksa ay Pansariling Tungkulin sa Pangangalaga sa Kapaligiran. Layunin: pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang nagagawa mong maipaliwanag ang pansariling tungkulin sa pangangalaga sa kapaligiran. Subukin natin. Panuto: piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin sa kapaligiran sa paaralan? A. Sinusunod ang mga kautusan sa paaralan. B. Nagwawalis ng bakuran ng paaralan. C. Nagmamano o humahalik sa guro. Kung ang sagot nyo ay titik B, tama ang inyong sagot. Nagwawalis ng bakuran ng paaralan. Number 2. Ipinag-uutos ng kagawaran ng kalusugan na magsuot tayo ng face mask sa panahon ng pandemya. Saan dapat ito itapon pagkatapos gamitin? A. Basurahan. B. Kalye. C. Kanal. Kung ang sagot nyo ay titik A, tama ang inyong sagot. Basurahan. Number 3. Ito ang tungkulin natin sa loob ng bahay upang mapanatili itong malinis. A. Magligpit ng pinagkainan. B. Magsuot ng face shield at face mask. C. Tanggalin ang mga nakasaksak na kagamitan na hindi ginagamit. Kung ang sagot nyo ay titik A, tama ang inyong sagot. Magligpit ng pinagkainan. Number 4. Minsan sa iyong paglalakad, nakakita ka ng balat ng candy sa daan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaan lamang ito. B. Pulutin ito at ilagay sa tamang basurahan. C. Tawagin ang tagalinis ng lugar at ipapulot ito. Kung ang sagot nyo ay titik B, tama ang inyong sagot. Pulutin ito at ilagay sa tamang basurahan. Number 5. Alin dito ang hindi nagpapakita ng pangangalaga sa ating kapaligiran? A. Magligpit ng higaan. B. Magdilig ng halaman. C. Maghanap buhay para sa pamilya. Kung ang sagot nyo ay titik C, tama ang inyong sagot. Maghanap buhay para sa pamilya.
balikan natin. Paano to? Isulat ang fact kung ang gawain ay nakakatulong sa pangangalaga ng likas na yaman. Isulat naman ang bluff kung hindi. Number 1, paggamit ng lambat sa panghuhuli ng isda. Number 2, pagsusunog ng mga damo at puno sa kagubatan. Number 3, pagtatanim ng puno. Number 4, paggamit ng paputok sa panghuhuli ng isda. Number 5, pagbabaon ng mga bagay na madaling matunaw at mabulok bilang pataba sa halaman. Sagutan na po natin mga bata. Number 1, ang sagot ay fact. Number 2, ang sagot ay bluff. Number 3, ang sagot naman ay fact. Number 4, ang sagot ay bluff. Number 5, ang sagot naman ay fact. Magaling mga bata. Tuklasin natin, pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang pinakikita ng mga larawan? Maaari ko bang marinig kung ano ang inyong mga nakikita sa larawan? Tama, ang ipinapakita sa mga larawan ay aalaga ng kapaligiran. Talakayin natin. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay isa sa mga tungkulin ng bawat tao. Kailangang mapanatili ang lugar na ating tinitirahan ng malinis at maayos. Paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating lugar? Narito ang ilan sa mga dapat nating gawin. Dapat ay ihiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Mapapanatili nitong maayos at malinis ang paligid. Dapat itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Dapat walisin ang tahanan at bakuran. Mainam itong gawin pagkagising sa umaga. Dapat magtanim ng mga puno at halaman sa paligid. Makakatulong bilang palamuti, pagkain at kagamitan. Maiwasan din ang pagguho ng lupa at pagbaha tuwing tag-ulan. Dapat tumulong sa paglilinis ng ilog. Maiwasan nito ang pagkamatay ng isda at mga halaman dito. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Number 1, ano-ano ang iyong mga tungkulin sa ating kapaligiran mula sa ating binasa? Ikalawang tanong, paano ka makakatulong sa iyong kapaligiran? Ikatlong tanong, bilang mag-aaral, paano ka makakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran?
pagyamanin natin. Panuto. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pahayag ay wasto at mali kung hindi. Number 1. Nagtatapon ng basura kahit saan. Number 2. Pagsusulat sa mga pader ng gusali. Number 3. Nililinis ang mga kalat kapag namamasyal sa parke. Number 4. Pagsunod sa batas trapiko. Number 5. Pagpitas ng bulaklak sa mga parke at puok pasyalan. Sagutan na natin. Number 1, ang tamang sagot ay mali. Sa number 2, ang tamang sagot ay mali. Number 3, ang tamang sagot ay tama. Number 4, ang tamang sagot ay tama. Number 5, ang sagot ay mali. Tikbi, panuto, buuin ang pangusap, tugtungan ng iyong paliwanag. Basahin natin. Number 1, magwawalis ako sa aming bakuran upang patlang. Sagutan natin. Number 1, magwawalis ako sa aming bakuran upang maging malinis at hindi pamugaran ng mga lamok. Number 2, ang mga puno at halaman ay nakakabuti sa ating kapaligiran sapagkat patlang. Ang sagot ay number 2. Ang mga puno at halaman ay nakakabuti sa ating kapaligiran sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagguho ng lupa at pagbaha tuwing tag-ulan. Number 3. Hindi ko tatapunan ng basura ang ilog upang patlang. Sagutan natin. Number 3. Hindi ko tatapunan ng basura ang ilog upang maiwasan nito ang pagkamatay ng isda at mga halaman dito. Number 4. Ang paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura ay magandang paraan sapagkat patlang. Ang sagot ay number 4. Ang paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura ay magandang paraan sapagkat mapapanatili nitong maayos at malinis ang paligid. Number 5. Imumungkahi kong ibaon sa lupa ang patay na hayop upang patlang. Sagutan natin. Number 5. Imumungkahi kong ibaon sa lupa ang patay na hayop upang hindi ito mangamoy at magkaroon ng kontaminasyon sa paligid. Titiksi, panuto, lagyan ng check kung nagpapaliwanag ng tungkulin sa kapaligiran at X kung hindi. Number 1. Magtanim ng mga puno at halaman upang gumanda ang kapaligiran.
Number 2, igrupo ang mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok upang mapanatili ang kaayusan. Number 3, hindi mahalaga ang malinis na hangin sa kapaligiran. Number 4, simulan ang pagwawalis sa bahay sapagkat ito ay madaling paraan sa paglilinis. Number 5, makabubuti sa kapaligiran ang pagtatapon ng basura sa mga kanal at estero. Sagutan na natin mga bata. Number 1, ang tamang sagot ay check. Number 2, ang tamang sagot ay check. Number 3, ang tamang sagot ay X. Number 4, ang tamang sagot ay check. Number 5, ang tamang sagot ay X. Magaling mga bata. Tandaan natin, may mga tungkuling dapat gampanan ang bawat isa. Kapag ang mga ito ay naisagawa, magiging maayos at malinis ang paligid. At para naman sa inyong offline activity, narito ang inyong gagawin. Isabuhay natin. Bumuo ng isang pangako para sa pangangalaga ng kapaligiran. Isulat ito sa iyong gawaing papel. Ikalawang offline activity, tayahin natin. Panutok, piliin at bilugan ang titik ng dapat mong gawin. Number 1, bumili ng candy sa tindahan. Ano ang gagawin mo sa balat nito? A. Itapon sa basurahan. B. Isiksik sa halaman. C. Ihagis sa daan. Number 2, sinabihan ka ni nanay na magwalis ka ng bakuran. Ano ang gagawin mo? A. Sundin ang utos. B. Maglalaro muna bago magwalis. C. Tapusin ang pinapanood bago gumawa. Number 3, may proyektong Go Green ang inyong barangay. Paano ka makikiisa? A. Mamasyal sa iba't ibang barangay. B. Magtanim ng puno at halaman. C. Magsunog ng basura. Number 4, alin dito ang nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? A. Paglilinis ng ilog. B. Pamamasyal sa parke. C. Pag-iehersisyo araw-araw. Number 5, nakita mong nagtatapon ng mga basura ang isang bata sa ilog. Ano ang gagawin mo? A. Pabayaan lang siya. B. Sawayin siya sa pagtatapon. C. Samahan siya sa pagtatapon ng basura.
Ikatlong offline activity, gumawa ng poster na nagpapakita ng pagpapahalaga sa paligid ng iyong komunidad. Gawin ito sa sagutang papel. At yan nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Keep safe!